Professor Leico, magandang umaga po, Professor. Hello. Professor? Melo, Opo, magandang umaga po sa inyo pong mga taga-subaybay. Opo, ano po ba ang nakikita ninyo sa mga nangyayari ngayon? Medyo palala po tayo ng palala. Wala tayong nakita liwanag, Professor Leico, At sir. totoo po yun. Malala ang krisis na ito at talaga pong kailangan pong pakilusin ang ating pamahalaan para po matugunan at mabigyan ng kaukulang suporta ang ating pong mga mamamayan. Alam po ninyo, yung narinig po natin na sinasabi ni Secretary Balisacan na tataas ang inflation, 6%, 7%. Ang talaga pong makakaramdam niyan, ang pinakamalala ang mararamdaman ay yung pong mga uh, minimum wage earners na ang sweldo ay hindi gumagalaw, hindi tumataas. Yung mga mahihirap na ang kinikita ay sapat lamang para po sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Eh pagka po talagang sumipa ang inflation, tumaas ang presyo ng mga bilihin, ang mga mahihirap, mahigit po sa 50% ng ating populasyon ang tatamaan ng matataas na presyo ng bilihin. So, pagka po umakyat ang presyo ng bilihin, tinatawag nating inflation, at sumabay at magdulot ito ng pagbagal o kaya ay pagbaba pagliit ng ating ekonomiya, yun po ang tinatawag nating stagflation. Naging stagnant ang ating ekonomiya na sa loob ng isang mataas na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Opo, opo. May pasabi na po yung DTI. Although ang sinasabi ng manufacturing sector, meron pa silang inventaryo ng mga 2 buwan. Pero after 2 months, hindi na nila masabi kung hindi sila magtataas talaga ng presyo, yung sa tinapay, sa dilata, instant noodles, kape, etc. Professor Leico. So yung binabanggit nyo na epekto, mangyayari po yan sa napakalapit na hinaharap, Professor Leico. At napakatindi ng Actually, maging problema po natin. opo, yung pong binabanggit ko na mga mamamayan na minimum wage earners, mararamdaman nila ngayon palang araw na ito, nararamdaman na nila yon kasi tumataas na ang presyo ng petrolyo, tumataas ang presyo ng mga bilihin, eh wala naman po talaga silang sobra, wala po silang savings, wala po silang naiipon. Kumbaga, masakit man na banggitin, ito po yung tinatawag siguro mga kasabihan natin sa ating pong mga kababayan na sinasabi nila isang kahig, isang tuka lamang ang aming kalagayan ngayon. Pagka hindi po kami kumahig, hindi po kami makakatuka at kung maski kumahig man kami, kung maliit ang kinikita, mababawasan ang aming pong kakainin. Yun po ang siguro ang pwede nating ilarawan sa kung ano ang nangyayari sa ating mga kababayan ngayon. Opo. Professor, yung sinasabing magtipid po tayo, palagi nating naririnig yan, pag krisis, kailangan magtipid po tayo. Pero sa pagtitipid na yan, dahil tayo consumer-driven economy po tayo, yun yung, doon papasok yung liliit naman ang pag-expand ng ating ekonomiya. Dahil yung pagkonsumo ng tao, malilimitahan po, Professor. So yun po, ganun ho ba ang paliwanag ng stagflation, Professor? Isang paliwanag doon? Uh, Opo, isa pong magandang paliwanag yon na kapag ka ang mga mamamayan ay hindi na kumikita ng sapat Opo. at hindi makabili ng kanilang mga pangangailangan, consumer-driven nga po ang ating economy. Kung ang mga consumer ay hindi makagalaw sa ating ekonomiya, katulad po nung nangyari noong last quarter, noong taong 2025, last quarter, bumagal po ang household spending. Bagamat tumaas pa rin ang pagpapadala ng mga kapatid nating OFW, hindi po gumastos ng ganun karami ang ating mga kapatid. Siguro po, inilagay nila sa ipon o kaya nagtabi ng kaunti dahil inaasahan na nila na dahil sa talamak na korupsyon na naririnig nating nakawan sa gobyerno,
nagtatabi na rin ang ating mga OFW para po yung pamilya ng OFW para po meron silang huhugutin. Ngayon po, hindi natin inaasahan na magkaroon ng ganitong klaseng digmaan, ubos na kung ano man ang naitabi noong nakaraang taon, ubos na po yan. Isang araw, dalawang araw, hindi po buwan ang ating pinag-uusapan dito, hindi po ang reserba na pinag-uusapan o binabanggit po ng ating kalihim ng energy na meron tayong 30 days, 50 days o 60 days na reserba para po sa ating petrolyo. Ang reserba po ng mga mamamayan ay ilang araw lamang. Kaya po ramdam na natin yan. Nakita ko po yung pila kanina, pinapakita po ng reporter ninyo, na ngayon kakaunti ang nagpapagasolina o Papakarga. nagpapakarga Mm-mm. dahil wala na pong pambili at saka mataas ang presyo. Ngayon, ang mga kaibigan nating tsuper nagdadagdag na lang ng oras para po sa kanilang pagbiyahe para po makabawi dun sa kikitain nila dahil po sa mas mataas na presyo ng petrolyo. Ganun po ang nangyayari sa atin. Nagtatrabaho tayo ng mas matagal, pero ang kinikita natin ay pareho o kaya mas maliit pa doon sa dati natin kinikita. So, maaasahan natin na ang ating ekonomiya ay babagal o liliit. Yan po ang siguro ang larawan na binabanggit ng mga kapatid natin, mga kasama nating ekonomista na stagflation. Bumabagal ang ekonomiya sa loob ng isang ilalim ng mas mataas na presyo ng mga bilihin. So, pinagsama yung stagnation at saka inflation para ilarawan kung ano ang nakikita natin sa ating ekonomiya. Opo. Ang makakaramdam po niyan ay ang mga pangkaraniwang mamamayan. Opo. Professor, yung pong nasa tamang direksyon ba ang gobyerno natin kung sila po yung magbibigay ng halimbawa ayuda o kaya naman na itong binabalak na pagsuspend sa excise tax. Baka katulong po ba ito at gaano katagal na mabibigyan tayo ng ginhawa kung gagawin po ang mga ito, Professor? Ang ayuda po na binabanggit ay mga pang ilang araw lang yan. No? Siguro po isang araw, dalawang araw, ubos na rin yan. Yung excise tax, parang hindi pa rin po sila sigurado dahil ang sabi nila, mawawala ng mga 135 billion pesos ang ating pondo. Pero pagka po tinanggal ang excise tax, mas malawakan po ang magiging epekto niyan at mabibiyayaan ng mas mababang presyo ng petrolyo. Dahil ang excise tax natin, kung hindi ako nagkakamali, 10 pesos sa gasolina, 6 pesos sa diesel, 5 pesos sa kerosene. Sa kerosene lang po, yan po ang ginagamit ng ating pong mga kababayan na nagluluto para po sa mga murang pagkain sa mga kanto-kanto o kaya po sa mga maliliit na karinderya. Yan po ang ginagamit nila. Hindi po, yung iba po, LPG, pero mas marami po yata ang kerosene. Tapos ang 6 pesos, ang 5 piso na idinadagdag kada litro ng petrolyo, ng diesel, ng gasolina, malaking bagay na rin po yan. At sinasabi nila, mga 135 billion ang mawawala. Ang nawawala po sa korupsyon natin, noon pong naririnig natin ng investigasyon sa flood control, trilyones po, bilyon-bilyon ang nawawala sa ating pong pondo. Kung kaya po, dapat hindi naman tayo magkaroon ng pag-aalinlangan kung tayo ay magbibigay ng ayuda, kung magbibigay tayo o ililit natin, sususpindihin natin o tatanggalin ng excise tax. At ang iba pa nga po ay dinadagdag pa nila, tanggalin na rin ang value-added tax. At malaking bagay po yan para po sa mga mamamayan. Ngayon, mag-aalala sila na walang pondo ang gobyerno. Pero kung walang pondo ang ating mga consumer na pambili ng kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw, lalo pong babagal, lalo pong sasadsad ang ating ekonomiya.
Sa consumer-driven economy, dapat po ay pangalagaan natin ang purchasing power ng Mm. mga mamamayan. Mhm. Dahil pagka yan po ang humina, aasahan po natin sasadsad ang ating ekonomiya. At gano'n na nga po ang nakikita-kita natin sa Opo. mga sumusunod na Opo, araw. opo. Ang plano, Professor, yung kung sususpended daw, 90 days lang ang suspension ng excise tax. Wala pa yung value-added tax, di pa napag-uusapan yon. Sapat ba yung 90 days o dapat mas mahaba po ang suspension ng excise tax, Professor? Eh, kung pagbabatayan po natin yung tansya ng mga analyst sa gitnang silangan, Mm. ang nangyaring digmaan sa Iran, sa Middle East, ang epekto nito ay mahigit 1 taon dahil nasira, katulad nga po nung nireport ninyo kanina, na ang isang malaking refinery ay isinarado dahil nasira. Matagal pa po yan bago maibalik. Kung tumigil na ang digmaan, papaano naman po ibabalik ang mga refineries? Tatagal po yan. Magtatayo na naman ang mga bagong refineries. Yung 90 days, hindi po sapat yan. Mhm. At dapat ay tingnan kung papaano gumagalaw ang ating ekonomiyang sa loob ng panahon na yon. Ito po ang dapat na maging aktibo talaga ang pamahalaan para po i-manage, pamunuan ang pagsulong o pamamalakad ng ating ekonomiya. Hindi po pwede na sabihin natin na tapos na ang gera, tapos na rin ang ating pagkilos. Hindi po. In fact, dapat po ay reviewin na rin natin ang deregulation ng ating pong petrolyo. Mm. Dahil sabi nila, nung nag-deregulate tayo, para po i-encourage ang competition. Pero hindi po nangyayari ang competition. Pagka po nagtaas ng presyo ang isang kumpanya, lahat po sila nagtataas. Ngayon po, kanina lang bago tayo nag-umpisa, tiningnan ko po ang presyo ng Brent crude. Bumaba po, kung dati po, nung makalawang araw, mahigit $100 na dolyar kada bariles. Ngayon po, 87. Mhm. Bumaba. Pero bababa rin ba ang presyo ng ating petrolyo? Yun po ang isang katanungan natin ngayon. Kung sila po ay market-oriented,